Magandang umaga po sa inyong lahat muli, sa lahat ng ating nakikinig. Those who are following in Facebook, those who are in Zoom room right now, and those who will be watching our videos later after being shared and after waking up. Magandang umaga po muli. There is no distance between us. There's only oneness. We are on diary entry number 841. Oh my Creator, I long for you. You understand me, O Lord of mine. All that is on earth seems to me like a pale shadow. It is you I long for and desire. Although you do so inconceivably much for me, for you yourself visit me in a special way. Yet those visits do not soothe the wound of the heart, but make me long all the more for you, O Lord. O take me to yourself, Lord, if such is your will. You know that I am dying, and I am dying of longing for you. And yet I cannot die. Death, where are you? You draw me into the abyss of your divinity and you veil yourself with darkness. My whole being is immersed in you, yet I desire to see you face to face. When will this come about for me? O aking tagapaglikha, kinapapanabikan kita. Naunawaan mo ako, o aking Panginoon. Ang lahat ng nasa daigdig ay para bagang maputlang anino. Ikaw ang aking kinapapanabikan at ninanais. Bagamat napakarami mo nang nagawa sa akin, sapagkat ikaw mismo ang dumadalaw sa akin sa espesyal na paraan. Subalit hindi hinihilom ng dalaw na iyon ang sugat sa aking puso. Subalit gawin mong lalo pa akong manabik sa iyo, O Panginoon. O ilapit mo ako sa iyong sarili, Panginoon, kung ito ang iyong kalooban. Alam mo na hindi na magtatagal ang aking buhay at para akong mamamatay sa pananabik sa iyo. Gayunpaman, hindi ako maaaring mamatay. Kamatayan, nasaan ka? Inalalapit mo ako sa kailaliman ng iyong kabanalan at nilalagyan mo ng lambong ng kadiliman ang iyong sarili. Gayunpamay, nais kitang makita ng harapan. Kailan ito magaganap para sa akin? It reminds me again of the entry 2 weeks ago while I was in Mindoro. You notice that I made a very long discussion on Saint John the Cross, Saint John of the Cross. Sabi ni Saint John, again, he was imprisoned by his brother priests sa loob mismo ng kongregasyon, ng kombento nila. He was imprisoned there, hindi pinakain, napakaliit ng lugar, talagang inhumane. No? And this coming from his fellow brother priests. And sinulat niya yun sa kanyang kalumbayan, sa kanyang pagdurusa, naisulat niya yung, I think more or less 40 stanzas in Spanish. Panginoon, saan ka nagkukubli? Where are you hiding yourself? Kasi sabi ni Faustina, nilalagyan mo ng lambong ng kadiliman ang iyong sarili. Kaya hindi kita makita. Imagine, Faustina was still saying that, hindi niya makita ang ating Panginoon sa kabila ng pagpapakita niya ni Jesus sa kanya. And she was
luckier than all of us. Kasi siya yung pinili. Although hindi naman lucky, no? Kasi ah she deserved it ni Faustina. Hindi siya mapalad sapagkat yan ay she earned it, no? Hindi naman siya pipiliin ng Panginoon kung papetik-petik siya, no? Kung lunod siya sa layaw, sa mundo, sa katawan. Hindi siya pipiliin. But because sinunod niya, no, yung espiritu, sinunod niya kung ano yung tingin niya ay mas dapat pahalagahan. Hindi yung buhay sa mundo, kundi yung sa kabila. That's why she deserved it. Jesus choosing her to write all these messages for us. Pero bakit ganun pa rin, ano? Kasi natikman na niya. Faustina was able to taste the sweetness of being one with the Lord. That which we call divine ecstasy. Something that is more powerful than the ecstasy we experience here on earth. Dahil naranasan na niya yun, yung pambihirang, ano na yun, not even joy, not even happiness. No? Ecstasy nga eh, it's very high in level. Because she was able to experience it. Hahanap-hanapin niya, hinahanap-hanap niya. So, ganun din, yung nararamdaman natin dito sa lupa. All the pleasures that we experience here on earth, pag natikman natin, di ba? Hinahanap-hanap natin. So, on her part, naranasan niya, nakita niya si Jesus. She had oneness with Jesus. She would always teach her lessons. Pero hinahanap pa rin niya, nakukulangan siya. Kaya gusto na niyang mamatay. Why? Dahil doon, permanente na yun, di na niya hahanapin yun. She would be in eternal bliss. Wala nang suffering, wala nang longing for the Lord. So she was waiting for that day when she would pass from this earth to the next life. Sabi niya, kailan ito magaganap para sa akin? This was in 1936 and she died in 1938. Pero in 1938, alam na niya kung kailan siya mamamatay. So 2 years before her death, hindi pa niya alam. Ito, sabi niya, kailan ito magaganap sa akin, kamatayan. And for the people who are really saints, no? Nabubuhay na santo at banal pa. Para sa kanila, ibinibigay yan, isang special grace coming from the Lord to inform them when they would be leaving the earth. So alam nila, no? Tayo, sabi natin, hindi natin alam kung kailan darating ang magnanakaw. Ang ibig sabihin, yung kukuha ng ating buhay. Dumarating yan ng hindi mo alam. Unexpected. Pero with them, with the saints, alam nila. Nakapaganda na kasi sila pati. Alam na nila eh. Tsaka, yung sarap na mararanasan nila sa kabilang buhay, they knew it. Hindi nila ipagpapalit. Just like the rich man, nakita yung treasure, binenta niya lahat ng kanyang pag-aari para bilhin yung kayamanan na yun. And that treasure is the treasure in heaven. Sapagkat the rich man, the trader, had also experienced joy and bliss. This is the same. Si Faustina is the rich merchant. After finding the jewel, the treasure, bibilin ko to. Lahat ng meron ako, bebenta ko na. Susugal ko na ang buhay ko para dito. Ganon. Nararamdaman niyo na ba ito? Yung wala ka nang gustong gawin, kundi mag-aral ng diary, maglingkod kay Lord. Yung parang ayaw mo na magtrabaho, bahala ka na Lord sa provisions mo. Nararamdaman niyo ba yun? Or hindi pa din sa kabila ng marami?
panahon na dinugugol na natin sa pagninilay sa Kanya. Kasi kapag naramdaman na natin yun, yung parang, eto na lang talaga gusto kong gawin, ayoko na ng iba pa. Handa ako sa kung anumang challenges. When you say you are ready to be with God, makaisa siya. Kailangan handa rin ang kalooban mo sapagkat napakahirap siyang sundan para kang makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Baldi-balding luha ang iluluha mo sa dami ng sakit na mararanasan mo para magligtas ng kaluluwa. And the same souls that you are trying to save, you will be surprised. Sila pa yung soul na gusto ko ilibing. No? But that is what it is to follow Jesus. Ganun talaga. Because that would mean purification on our part. Lilinisin tayo mula sa lahat ng kaartihan natin. Lahat ng pride na meron tayo, tatanggalin yan. Para palitan syempre ng humility. Lahat ng mga makamundong ninanasa pa natin, tatanggalin na yan. Pero hindi ibig sabihin nun talagang hubad ka, no? Kundi lalo ka pang ang i-bless. Nakakapagtaka nga kung kailan sabi mo kay Lord, I'm yours, bahala ka na. Noon naman siya nagsasabog naman ng kasaganaan sa'yo. Because the Lord does not want you to be poor. Because kung ikaw ay mahirap, sabi ni Lord, abay, paano ka makapaglilingkod, makapagliligtas ng kaluluwa? Ni wala kang makain, ni wala kang mailimos, ni wala kang maibigay sa kapwa mo. Paano mo isasalba ang nagugutom? No? So, ganun yung nangyayari. The Lord would provide you kapag i-detach mo yung sarili mo sa mga bagay na makamundo. Lalo naman niyang ibibigay yan sa'yo sapagkat alam niya, gagamitin mo na yan sa kabutihan. And other form of detachment, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga taong akala natin, yun na yung mga kaibigan natin. Pati yun, naalisin sa atin. Minsan sa masaklap na paraan. In such that they would curse you. Parang wala kayong pinagsamahan. Mga ganun ba? But again, that is part of the process. You should be ready to embrace. Kailangan handa tayong i-embrace. Otherwise, we would fall katulad nung nauna sa atin. Nakakala, kilala na nila si Lord. They are doing everything. Totoo, no? They are doing everything. Halos dinivote na yung buhay nila. But they still fell. Bakit sila nalalaglag? Dahil hindi naalis yung pride. Yun ang pinakamahirap kasi alisin yung pride. Yung sense of pride. Yung tipong, you have given up everything, ganun pa rin pala. Okay, pride yun. We should always take note that everything, kapag ipinagpalit natin yan para sa ating Panginoon. Things will not be easy, but things will be easy. Ang gulo, no? Things will not be easy, but things will be easy. Ibig sabihin, halimbawa, when you gave up money, power, prestige, bigyan naman sa'yo ng Panginoon yung resources na kailangan mo. Siksik-liglig, umaapaw. Yun, no? Parang ang hirap, pero nagiging madali. No? Kapag natanggap mo na kailangan mong mamatay para mabuhay ang maraming tao, 'di ba? Yung malalaglag ang butil, kailangan malaglag ang butil sa lupa. Mamatay dahil hindi siya makasisibol kapag hindi siya namatay. The seed, no? Kailangan niya matuyo, malaglag sa lupa at mamatay. So, ganun din. Papatayin tayo.
Huhubaran tayo, hihiyaan tayo, katulad ni Kristo, na siyang gusto nating sundan. Katulad ni Faustina, na gusto din nating gawing modelo sa buhay natin. At kapag ginawa natin yan, sasabihin din natin, Lord, I long to see you. Magpakita ka sa akin. Yung sugat sa puso ko ng pananapig sa iyo, nais kong maghilom sa pamamagitan ng pagpapakita mo sa akin. But when you wish for that, make sure you are ready. Kapag hiniling mo kay Lord yan, make sure you are ready. Sapagkat ang katumbas nito ay ang kamatayan mo. Literally, figuratively. Pag figuratively, yun sinasabi ko sa kanina sa inyo na kailangan muna nating mamatay para mabuhay muli. Katulad ng isang buto. Mamamatay tayo sapagkat ang ating mga kapatid ang mismo magiging dahilan ng ating pagkamatay. Para mabuhay sila. Yun yung sacrifice. We need to die for them to live. And then, literally dying, sapagkat kapag tayo namatay, yun na talaga. Yun na yung katuparan ng pangako ng ating Panginoong Yesus ni Divine Mercy sa atin, na sino mang magpapalaganap ng mensahe, ng banal na awa, ng larawan, ng chaplet, no? I will defend them as my own glory. Pagtatanggol na tayo. So, we look forward to that. Kung hindi pa natin oras talaga na makayakap ang ating Panginoon, yakapin natin siya dito sa lupa. At ang pagyapak sa Kanya dito sa lupa, maraming tinik, maraming balakid. Subalit, susubukan tayo kung gaano kalakas ang ating pananalig sa Kanya. Jesus, I trust in you. Amen.